So guys, ibubukod ko na yung mga 5 piso, 10 piso, saka piso para madali kong mabilang. Hello guys! Ako Lito, si Galocoins TV. Alam mo na ba? Dapat alam mo. Ngayon guys, ang pag-uusapan natin o ang i-share ko sa inyo tungkol sa mga piso. Puro piso guys ang ating pag-uusapan. Para malaman ninyo kung ano ba yung mga may value at ano yung mga walang value. Mag-start tayo guys sa 1969 na 1 peso. Kasi yun yung year ko, 1969. Ito guys, ang ipapakita ko sa inyo, pag-uusapan natin. Ayan. Nakasulat dyan, 1 peso. Ayan ha. Kita nyo ha. 1 peso. Pisong papel to guys ha. Pisong papel. Ayan. Tapos, ito ang nakalagay dito. Ayan, nakalagay dyan yung year, 1969. Tapos, ang pag-usapan na lang natin na demonetize siya March 1, 1974. Umiral siya ng 1969. Tapos, na-phase out na siya o na-demonetize na siya nung March 1, 1974. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo guys yung mga 1 peso ko. Meron ako dito guys na mga 1 peso. Ito. Itong mga nasa bungad, ibig sabihin, hindi masyadong kagandahan ang kanyang kondisyon. May mga dumi-dumi siya. O yan o. Parang kalawang. Yan. 1 peso siya. Yan. 1 peso. Inalis ko muna sa aking album. Tapos, ito naman, yung medyo maganda-ganda na yung kondisyon. Yan, medyo magaganda ang kondisyon nito. Yan. 1 peso rin siya, 1969. Tapos, ito, maganda rin ang kondisyon nito, guys. Yan. Maganda ang kondisyon nito. Yan. 1 peso, 1969. Aalamin natin to guys, yung kanyang value. Itong 1 peso na 1969. Ito yung pinakahuli guys. Ito, maganda rin to guys. Para siyang UNC. Maganda yan guys. Yan. 1 peso, 1969. Ngayon guys, puntahan na natin yung kanyang value para magkaroon tayo ng idea. Magkaroon din kayo ng idea kung magkano na ba ang kanyang value ngayong taon na to, sa 2025. Pero papakita ko muna sa inyo guys, kung mapapansin nyo, meron dalawang klase na signatory. Yung isa, Marcos saka si Kalalang. Yung isa naman, Marcos saka si Licaros. Dalawa yan guys. Kaya titingnan ninyo yung papel, yung signatory, yung mga signatory dyan, magkakaiba yung signatory dyan guys. Dito. Magkakaiba. Kagaya nito guys. Ito. Magkaiba yung pirma nya. Pakita ko sa inyo. Yung signatory. Ito. Ito si Kalalang. Ito naman si Licaros. Yan, magkaibang signatory. Dito parehas Marcos. Marcos. Yan. Kasi minsan kasi ang hinahanap ng mga kolektor, yung mga signatory. Nakatingin sila, sino pumirma? Ganun ba? Yun ang hinahanap nila. Kaya nakalagay diyan yung sample ng pirma, guys. Ayan oh. Ayan yung sample ng pirma. Kalalang, ito na yung pirma ni Licaros. Ayan, titingnan nyo. Ngayon naman, puntahan na natin yung kanyang value. Ayan, nakalagay dyan, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969. Kung mapansin ninyo, dito sa 1969, ayan guys, nakalagay dyan, G. Good condition.
11 pesos. Tapos yung very good condition, 66 pesos. Yung fine condition, 66 pesos din, parehas. Very fine condition, 88 pesos. Yung extra fine condition, 99 pesos. Yung AU condition, yung almost uncirculated, 110. Yung UNC condition, 140. Marami yung lumabas guys, 57%. Yung isa naman, 46%. Kung mapansin ninyo, hindi sila parehas ng presyo, hindi ba? Dito 62, doon 110. Dito naman 140, dito naman 120. Yan guys, may idea na kayo ha, kung magkano ang value niya. Pero tingnan natin guys yung auction. Meron tong auction kung magkano siya nabenta. Eto guys. Ayan, na-auction siya. Ayan o. Na-auction siya nung August 14, 2024. Ang condition niya, UNC. Nabili siya ng 342. Tapos, na-auction din siya nung August 8, 2023. Ang condition niya, UNC, nabili din siya ng 342. Ayan guys ha, may idea na kayo guys ha, kung magkano ang value itong piso na to. Itong 1 peso na to, ibig sabihin, may value na siya. Pero, depende talaga yan guys sa kondisyon ng papel. Kailangan, maganda yung kondisyon ng papel, yun po ang binibili ng mga kolektor. Kagaya nito, meron ako dito, hindi na masyadong kagandahan. May dumi-dumi na siya, maitim. Kaya ito yung nasa bungad ko, tapos lahat ito, magaganda na ang kondisyon. O, paano guys? Alam nyo na ha, may idea na kayo guys ha, kung magkano ang kanyang value ng 1 peso 1969. Kung nagustuhan ninyo guys yung aking video, paki-like and share naman. Ang susunod nating pag-uusapan, yung piso na 1972. Okay guys!